Kung ikaw ang tagasalin, magbibigay ako ng 8 milyong piso, isang pangungusap ang binitiwan ng chairman ng isang malaking kumpanya sa kanyang opisina mula sa ika-50 palapag ng gusali na tanaw ang luntiang Kalakhang, Maynila. Ang nakarinig ng mga salitang iyon ay hindi isang profesional na tagasalin ni isang veteranong negosyante. Isang dalagitang nasa unang taon ng senior high school, edad 15, si Maria Elena Maya Santos. Bumagsak ang tumpok ng mga dokumento sa kanyang kandungan. Isang internasyonal na kasunduan sa semiconductor na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Ang alok ay, kung siya ang magta-translate sa loob lamang ng isang araw, bibigyan siya ng 80 milyong piso ng cash. Nanginig ang mga kamay ni Maya. Ang halagang iyon, nagkataon, ay eksaktong kapareho ng utang na pinapasan ng kanyang ama, ngunit hindi tinawag ng chairman si Maya dahil kinilala niya ang talento nito. Ang sumunod na salita na lumabas sa kanyang bibig ang nagpatunay nito. Gusto mo ang 80 milyong piso, hindi ba? Kung gayon, susundin mo ang bawat utos ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na ito ay hindi isang alok kundi isang transaksyon at hindi paggalang kundi pagsasamantala. Hawakan ba niya ang 80 milyong piso o panindigan ang kanyang mga prinsipyo, ang pagpipilian sa harap ng labang puntisto, taong gulang, na dalagita ay hindi lang iyon. May isa pang figura ang nagkukubli sa lugar ng negosasyon, handang hilahin siya sa mas delikadong sitwasyon. Ngayon, magsisimula ang kwento ng isang henyong dalagita na nag-alinlangan sa harap ng 80 milyong piso at ng hindi inaasahang katotohanan na kanyang hinarap. Sa ika-50 palapag ng gusali ng Villanueva Group, kung saan tanaw ang Kalakhang, Maynila, tiningnan ng chairman na si Eduardo Dante Villanueva ang batang dalagitang nakatayo sa kanyang harapan. Si Maria Elena Maya Santos, 15 taong gulang at nasa unang taon ng senior high school, ay tiningala ang chairman at tuwirang tiningnan ito sa mata. Nakasuot ng mamahaling suit, si Chairman Dante Villanueva ay nakasandal sa kanyang mesa, nakatingin kay Maya nang may pagdududa. Totoo ba na ang batang ito ay nagsasalita ng 8 wika? Maingat na sumagot ang Chief Secretary, si Attorney Leo Morales, na nakatayo sa tabi ng chairman. Opo, Chairman. Siya ang pinakabatang nagwagi ng gold medal sa nakaraang International Youth Interpreting Grand Prix. May IQ na 125 at sinasabing bihasa siya sa Japanese, English, Chinese, Korean, German, French, Arabic at Portuguese. Humalakhak si Dante. Iba ang pagkakapanalo sa kompetisyon sa totoong mundo ng negosasyon. Lumapit siya kay Maya, kinuha ang tumpok ng mga dokumento sa mesa at inihagis. Bumagsak ang mga papeles sa kandungan ni Maya. Narito ang kontrata. Sa susunod na Martes, 1 araw lang ang trabaho. Kailangan mo lang mag-translate sa International Semiconductor Technology Agreement. Kung magtatagumpay ka, 1 milyong piso. Cash. Paano? Kaya mo ba? Dahan-dahang pinulot ni Maya ang mga nahulog na dokumento. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam na alam niya kung gaano kalaking halaga ang numerong iyon. 6 na buwan na ang nakalipas, bumagsak ang maliit na printing press ng kanyang ama. Ang may-ari ng publisher na kinakatransaksyon nila sa loob ng 10 taon ay tumakas dala ang pera at ang utang na 8 milyong piso ay napunta sa kanyang ama na siyang gwarantor. Ang kanyang ina ay naospital dahil sa labis na pagtatrabaho at stress. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jojo na nasa ika-4 na baitang ng elementarya ay hindi man lang makabayad ng bayarin sa school trip. Si Maya ay nagtatrabaho ng part-time sa pagsasalin pagkatapos ng klase, ngunit limitado ang mga trabahong kayang gawin ng isang high school student. Kahit na kumita siya ng 50,000 piso sa isang buwan, aabutin siya ng 1,600 buwan o mahigit 133 taon para mabayaran ang 1 milyong piso. At ngayon, maari niyang makuha ang perang iyon sa loob lamang ng 1 araw. Chairman, high school student pa lang po ako, lumabas sa bibig ni Maya. Tama po ba na ako ang pupunta sa ganoong kahalagang pagpupulong? Hindi ang edad ang mahalaga, sabi ni Dante na may pagkairita, kundi ang kakayahan. Ang iyong ama may utang na 8 milyon, hindi ba? Sa mga salitang iyon, nanigas ang ekspresyon ni Maya. Paano niyo po nalaman iyon, Chairman? Nakasandal si Dante sa mesa,
Nakakrus ang mga braso. Inimbestigahan ko ang lahat. Maria Elena Santos. Ang sitwasyon ng pamilya mo, ang iyong ama ay tinutugis ng mga nagpapautang, ang iyong ina ay naospital. Naghihirap din siguro ang kapatid mo sa eskwelahan. Nakompakto ang kamao ni Maya. Dahil totoo ang lahat ng iyon. Si Jojo ay iniiwasan sa eskwelahan dahil hindi niya kayang bayaran ang school trip. Gaano man kainit ang pagpapanggap ni Maya, naririnig niya ang hikbi ng kanyang kapatid na lumalabas mula sa kumot sa gabi. Ipinagpatuloy ni Dante ang kanyang malamig na pananalita. Kung may 80 million ka, masosolusyonan ang lahat, hindi ba? Mababayaran ang utang. Mababayaran ang hospital bills ng nanay mo. Mababayaran din ang tuition ng kapatid mo. Napakahirap ba ang magtrabaho sa loob lang ng isang araw? Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Tama ang sinabi ng chairman. Isang araw lang naman ang trabaho. Bakit siya nag-aalangan? Ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Kung ikaw ang magta-translate, magbibigay ako ng 80 milyon. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang tingin, ay pakiramdam ni Maya. Tiningnan siya bilang isang kasangkapan, hindi isang tao. Para siyang isang vending machine na kapag nilagyan ng pera ay magbibigay ng inumin. Para siyang isang makina na kapag binigyan ng 80 milyong piso ay maglalabas ng pagsasalin. Tiningala ni Maya ang chairman. Chairman, may isa lang po akong itatanong. Bakit po ako ang pinili ninyo? Marami namang propesyonal na tagasalin. Humalakhak si Dante. Mga propesyonal na tagasalin, hindi ba? Hindi sila nangangailangan ng pera kaya hindi sila nakikinig. Pero ikaw, iba ka. Gusto mo ang 80 milyong piso, hindi ba? Kaya susundin mo ang bawat utos ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya. Hindi siya tinawag ng taong ito dahil kinilala ang kanyang kakayahan. Sinusubukan niyang samantalahin ang kanyang desperadong sitwasyon. Isang mahirap na henyong dalagita, isang alok na hindi niya matanggihan. Sigurado si Chairman Dante Villanueva na yumuko si Maya at pipirma sa kontrata. Binuksan ni Maya ang kontrata. Nakita niya ang mahabang listahan ng mga legal na termino, ngunit ang kanyang IQ na 125 ay hindi lamang para sa galing sa wika. Naunawaan ni Maya ang lahat ng impormasyon. Tagal ng kontrata, Mayo 14, 2025, 1 araw. Description ng gawain, pagsasalin para sa International Semiconductor Agreement. Bayad, 80 milyong piso kung matagumpay, 0 piso kung hindi. Confidentiality clause, kung lumabag, liquidated damages na 1 bilyong piso, at sa huling talata, huminto si Maya. Karapatan sa personalidad, sa panahon ng pagsasalin, susundin ang lahat ng utos ng chairman. Chairman, ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Sumagot si Dante na parang walang gaanong kahalagahan. Ibig sabihin, sa loob ng negosasyon, gawin mo lang ang sinasabi kong isalin. Huwag mong gawin ang sinasabi kong huwag mong gawin. Nanginginig ang mga mata ni Maya. Ito ay laban sa etika ng isang tagasalin. Ang isang tagasalin ay dapat tumpak na ihatid ang intensyon ng nagsasalita at ipinagbabawal ang pagbaluktot, pagtanggal o pagmamanipula ng pagsasalin. Chairman, kailangan po ng isang tagasalin na tumpak na ihatid ang lahat ng pahayag. Hindi po kami pwedeng pumili lang ng bahagi para isalin. Lalo pang lumamig ang mukha ni Dante. Hoy, bata, pinangaralan mo ba ako? Namula ang mga gilid ng mata ni Maya, ngunit tiningala niya ang chairman at tuwirang tiningnan ito. Chairman, may isang kondisyon po ako. Ano? Nagbibigay ako ng 80 milyon, tapos may kondisyon ka pa? Hindi umurong si Maya. Huwag niyo po sanang baluktutin o baguhin ang nilalaman ng aking pagsasalin. Kung hindi ninyo ito kayang gawin, hindi ko po matatanggap ang kontratang ito. Nagkaroon ng katahimikan sa opisina ng chairman. Nakatingin si Chief Secretary Attorney Leo Morales kay Maya nang may pagtataka. Hindi niya mapaniwalaan ang isang 15 taong gulang na dalagita na nagtatakda ng kondisyon sa chairman ng isang malaking kumpanya. Tinitigan ni Dante si Maya. Hindi basta-basta ang batang ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, parang sumusuko siya nang sabihin, "Sige, gagawin ko ang gusto mo. Basta magaling kang magsalin, ayos lang. Pero tandaan mo, kung magkamali ka, ang 80 milyon ay mawawala na parang bula." Tumango si Maya. Naiintindihan ko po. Umakyat ang panulat sa papel.
Napuno ng pangalan na Maria Elena Santos ang espasyo ng pirma at sa tabi nito, pinirmahan niya ang kanyang pangalan tulad ng ginagawa niya sa mga kontrata ng part-time translation. Sa sandaling iyon, natapos ang kontrata. Kinuha ni Dante ang kontrata na may ekspresyon ng kasiyahan. Mabuti. Kung gayon, sa susunod na Martes, 9 a.m. pumunta ka rito. Magsisimula ang negosasyon ng 10 a.m. kaya maaga kang pumunta at basahin ang mga materyales. Kung mahuli ka, walang kontrata. Tumayo si Maya at yumuko ng malalim. Kung gayon, pupunta po ako sa susunod na linggo. Habang tinitingnan ng likuran ni Maya na papalabas sa pinto ng opisina ng chairman, maingat na nagtanong ang chief secretary, "Chairman, sigurado po ba kayo?" Tumingin si Dante sa labas ng bintana. "Huwag kang mag-alala. Ang batang iyon ay hinding-hindi magkakamali para sa uting milyon. Ang mga taong nangangailangan ng pera ang pinakamadaling kontrolin." Sa sumunod na ilang araw, nanatili si Maya sa library. Sa silid-basahan na tanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay, binasa niya ang mga aklat sa semiconductor technology at mga diksyonaryo ng terminolohiya. Komplikado ang nilalaman, ngunit sinipsip ito ng isip ni Maya na parang espongha. Hindi niya nakakalimutan ang mga bagay na minsan niyang nakita. Pagkatapos magsara ang library, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa isang family restaurant hanggang 2 a.m., sinasaulo ang mga technical na termino ng semiconductor sa 8 wika. Nang humiga siya sa kama, abala pa rin ang isip ni Maya. Kaya ko ba talaga ang trabahong ito? Ngunit wala siyang pagpipilian. Pinirmahan na niya ang kontrata at naghihintay ang kanyang pamilya. Sa Martes ng umaga, suot ng maayos ni Maya ang kanyang uniforme at tumayo sa harap ng salamin. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang blazer at itinuwid ang kanyang kurbata. Sa kanyang bag ay may isang notebook, panulat at isang water bottle. Nang lumabas siya, inihanda ng kanyang ama ang daing na isda, sinangag at kape sa mesa. Siya mismo ang nagluto nito. Hindi alam ng kanyang ama kung saan pupunta si Maya ngayon. Sinabi lang niya na mayroon siyang mahalagang exam. "Maya, huwag kang pilitin. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Papa." Inubos ni Maya ang kape at lumabas ng bahay. Kahit na maliit lang ang kanilang 2-bedroom apartment sa isang lumang komunidad, para kay Maya, ito ang pinakamahalagang lugar sa mundo. Magdadala kaya siya ng pag-asa sa bahay na ito ngayong gabi? 8:30 a.m. Sa harap ng Villanueva Group Headquarters, tiningala ni Maya ang 50-man palapag na glass building, ang Villanueva Tower, na nakatayo sa Makati. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag at itinulak ang revolving door papasok. Si Chief Secretary Attorney Leo Morales ay bumaba sa lobby at sinalubong si Maya. Sinabi ni Maya na gusto niyang tingnan muna ang mga dokumento at tumango si Morales at inakay siya. Sumakay sila sa elevator at umakyat sa ika-50 palapag. Habang tumataas ang palapag, lalo ring bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Sabi ni Morales habang naglalakad, "Maraming kinatawan mula sa iba't ibang bansa ang darating sa negosasyon ngayon. Lahat sila ay nangungunang eksperto sa industriya. Balak ng chairman na isara ang isang kasunduan na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Kung magkamali ka ng isang salita sa pagsasalin, magiging malaki ang problema." "Opo, naintindihan ko po." Ang makapal na file na natanggap niya sa conference room ay puno ng mga teknikal na dokumento na nakasulat sa Ingles, Chinese, Korean at German. Pagkalipas ng 20 minuto, halos lahat ng nilalaman ay naayos na sa kanyang isip. Ang kanyang IQ na 125 ay hindi lamang simpleng galing sa pagmememorya. Ito ay ang kakayahang maunawaan, pagdugtungin at istruktura ang impormasyon. Pumikit si Maya at huminga ng malalim. "Kaya ko ito." Sa isang malaking conference room, 6 na kinatawan mula sa iba't ibang bansa ang nakaupo sa paligid ng isang malaking rectangular table. Ang mga kinatawan ay nakasuot ng mamahaling suit at sa mesa ay nakatumpok ang mga laptop at dokumento. Ang kanilang mga tingin ay sabay-sabay na tumuon kay Maya. "Musta, Villanueva, ano itong biro? Isang bata ang tagasalin?" Kunot noong tanong ng kinatawan ng Amerika. Matatalim na sinabi ng kinatawan ng Korea. Kahit henyo pa, high school student pa rin.
Minamaliit ba ninyo kami sa pagdadala ng bata sa ganitong kahalagang negosasyon? Umiling din ang kinatawan ng Germany. Ito ay negosasyon na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Hindi ito oras para magbiro. Tinitigan si Maya ng lahat na may pagdududa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit tiningala ni Maya ang kanyang ulo. Magandang araw. Ako po si Maria Elena Santos, ang inyong tagasalin ngayon. Maaring may pagkukulang, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Inulit ni Maya ang parehong pagbati sa English, Korean, German at Chinese. Perpekto ang kanyang bigkas at natural ang kanyang accent. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga kinatawan. Nagsimula ang negosasyon, mga ratio ng pamumuhunan, saklaw ng pagbabahagi ng teknolohiya, pamamahagi ng kita, komplikadong nilalaman ang lumipad, ngunit inihatid ni Maya ang bawat pahayag nang walang kahit isang pagkakamali. Pagkalipas ng 30 minuto, ang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Nakakagulat. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong perpektong pagsasalin. Kinailangan ding aminin ng kinatawan ng Amerika. Napakahusay. Ngumiti si Dante ng may kasiyahan. Talagang sulit ang OT milyon. Ngunit sa sandaling iyon, habang maayos ang takbo ng negosasyon, biglang nagtanong ang kinatawan ng Amerika ng isang matalim na katanungan. Nga pala, Mr. Villanueva, mayroon akong isang katanungan. Ano ang nangyari sa kaso ng paglabag sa patent ng inyong kumpanya kamakailan? Kung hindi masolusyunan ang problemang iyon, mahihirapan din kami sa pamumuhunan. Nagkaroon ng tensyon sa conference room. Nanigas ang mukha ni Dante. Ang bagay na iyan ay malapit ng masolusyunan. Huwag kayong mag-alala. Sa sandaling isasali na ni Maya ang mga salitang iyon sa Ingles, matatalim siyang tiningnan ni Dante at sinabi sa mahinang boses, "Teka, huwag mong isasalin ang mga salitang iyon." Huminto ang mga kamay ni Maya. Pinawisan ang kamay na humahawak sa panulat. May problema ba? Nagtatakang tanong ng kinatawan ng Amerika. Bakit huminto ang tagasalin? Mabilis na tumibok ang puso ni Maya. Ang mga mata ni Chairman Villanueva ay naglalaman ng malinaw na babala. Huwag kang magsalita. Kung gusto mo ang OT milyon, makinig ka sa akin. Pumikit si Maya. Huminga siya ng malalim. At nagpasya siya. Ang sabi po ng chairman, malinaw na sinabi ni Maya sa Ingles, ang bagay na iyan ay malapit ng masolusyonan, kaya huwag kayong mag-alala. Ito ay isang tumpak na pagsasalin. Inihatid niya ng eksakto ang sinabi ni Dante, ngunit baluktot ang mukha ni Dante. Nilabanan ni Maya ang utos ng chairman. Nagpatuloy ang negosasyon, ngunit bahagyang nagbago ang hangin. Tinitigan ni Dante si Maya at umiwas naman si Maya ng tingin, nagpo-focus sa pagsasalin. Nang magtanghali, inihayag ang lunch break. Nagpaalam ang mga kinatawan kay Maya. Talagang kahanga-hanga ang iyong pagsasalin. Mayroon kang napakagaling na talento. Ngunit si Dante ay hindi nagsalita ng kahit isang salita at umalis sa conference room. Si Dante ay nakatayo sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana. Nang pumasok si Maya, lumingon siya at malamig na sinabi, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" "Narinig ko po. Pero ang isang tagasalin ay kailangang tumpak na ihatid ang lahat ng pahayag." "Hoy, nabasa mo ang kontrata, hindi ba? Pinirmahan mo na susundin mo ang aking mga utos. Nilalabag mo ang kontrata ngayon." Nanginginig ang mga kamay ni Maya, ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses. "Nakasaad po sa kontrata na magta-translate ako." Hindi po nakasaad na mali ang pagsasalin. Namula ang mukha ni Dante. "Kung gayon, gusto mong panindigan ang iyong mga prinsipyo, hindi ba? Handang kang isuko ang 80 milyon?" Nakumpakto ang dibdib ni Maya. Ang utang ng kanyang ama, ang hospital bills ng kanyang ina, ang tuition ni Jojo. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa sandaling iyon. Kinuha ni Dante ang panulat sa mesa at inabot kay Maya. "Kung mayroon kang 80 milyon, masosolusyunan ang lahat. Sa negosasyon sa hapon, gawin mo ang bawat utos ko. Kung gagawin mo iyon, sa gabi, ibibigay ko sa iyo ang 80 milyong piso ng cash." Maigpit na napakumpakto ni Maya ang kanyang kamao. Sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang pamilya. Ngunit kasabay nito, may isa pang ideya ang sumulpot sa kanyang isip. Ang isang taong nagsisinungaling para sa pera, ang isang taong isinasantabi ang kanyang mga prinsipyo para sa pera. Ayaw niyang maging ganoong tao. "Chairman,
Kailangan ko po ng pera. Talagang desperado po ako. Ngumiti si Dante ng may kasiyahan. Tama, iyan ang akala ko. Kaya, ngunit hindi ko po ito tatanggapin sa maling paraan. Nawala ang ngiti ni Dante. Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Gusto ko po mag-translate ng tama. At bilang kapalit niyon, gusto ko po makatanggap ng bayad. Gusto ko po na respetuhin ninyo ang aking kakayahan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa huli, malamig na sinabi ni Dante, naiintindihan ko. Gawin mo ang gusto mo. Ngunit kung magkamali ka, ikaw ang may pananagutan. Ang 8 milyon ay siyempre wala. Kumaway siya ng kamay at itinuro ang pinto. Attorney Morales, hintayin mo siya sa holding room bago mag 1:30. Bumalik si Maya sa holding room at umupo sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya mahawakan ng maayos ang water bottle. Napakabigat na pagpipilian para sa isang 15 taong gulang na dalagita. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang smartphone sa bulsa. Mensahe ito mula kay Jojo. Ate, laban ka ngayon. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyo. Pinunasan ni Maya ang kanyang luha at nag-reply, Oo, bahala ka. Talagang magsusumikap si ate. Nangako si Maya sa kanyang sarili. Pipiliin ko ang walang pagsisisi. Pipiliin ko ang pagpipilian na maipagmamalaki ko sa hinaharap kahit na mahirap ngayon. 1:30 p.m. Nagsimula ang negosasyon sa hapon. Hindi man lang tiningnan ni Chairman Dante Villanueva si Maya. Kumilos siya na parang hindi siya umiiral doon. Ang malamig na pagbaliwala ay nakakatakot. Sa klaw ng paglilipat ng teknolohiya, impormasyon sa pagbabahagi ng patent, nagpatuloy ang komplikadong diskusyon at isinalin ni Maya ang bawat salita ng walang nawawala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Isang lalaki na nasa huling 30s ang pumasok. Nakasuot ng suit at may dalang briefcase, magalang siyang yumuko. Excuse me, ako po si Chen Li, technology consultant mula sa Dragon Mountain Semiconductors ng China. Sasali po ako sa negosasyon sa hapon. Umupo si Chen Li sa mesa at tiningnan si Maya. Ngumiti siya ng bahagya. May kakaibang pakiramdam si Maya. Ang tingin nito ay nakakabahala. Tahimik na nakaupo si Chen Li, ngunit paminsan-minsan ay bumubulong sa kinatawan ng China at nagbibigay ng payo. Sa bawat pagkakataon, lalong nagiging matalim ang tanong ng kinatawan ng China. Mr. Villanueva, ano ang kaugnayan ng proyekto na isinasagawa ng inyong kumpanya kamakailan sa Huaxia Semiconductor sa Taiwan sa negosasyon na ito? Hindi kaya ito ay duplicate na pamumuhunan? Nagkaroon ng tensyon sa conference room. Ito ay isang lubhang kumpidensyal na impormasyon. Pinanatili ni Dante ang kanyang kalmado at sumagot, iba iyon na proyekto. Walang kaugnayan sa negosasyon na ito, kaya huwag kayong mag-alala. Ngunit hindi nawala ang pagdududa ng mga kinatawan. Nang magtapos ang break at papunta na sana si Maya sa holding room, lumapit si Chen Li. Miss Tagasalin, mayroon ka bang kaunting oras? Malumanay siyang ngumiti at iniabot ang kanyang business card. Napakagaling ng iyong pagsasalin. Sa totoo lang, mayroon akong personal na pakiusap. Tumingin siya sa paligid at bumulong. Mabilis na pinindot ni Maya ang record button sa kanyang smartphone sa bulsa. Hindi ka ba tinatrato ng maayos ni Chairman Villanueva? Ginagamit ka lang niya na parang kasangkapan. Hindi ako ganoon. Kung sasabihin mo sa akin ang nilalaman ng negosasyon ngayon, bibigyan kita ng 200 milyong piso, cash. Nanlaki ang mga mata ni Maya. 200 milyong piso, higit pa sa doble ng 80 milyong piso. Ngunit kasabay nito, napagtanto niya. Ang taong ito ay isang industrial spy. Paumanhin, ngunit wala akong interes. Paninindigan ko ang aking kontrata. Nawala ang ngiti ni Chen Li. Kinuha niya ang kanyang smartphone at nagpakita ng isang litrato. Napigil ang hininga ni Maya. Ang nasa litrato ay si Jojo. Ang kanyang likuran, nakasuot ng school bag. Naglalakad mag-isa sa daan papunta sa eskwelahan. Ang kapatid mo, naglalakad mag-isa papunta sa eskwelahan araw-araw, hindi ba? Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Sinusundan niya ang aking pamilya. Malamig na ngumiti si Chen Li. Makipagtulungan ka at makuha ang 200 milyong piso at protektahan ang pamilya mo o tanggihan at mawala ang lahat. Magpasya ka bago matapos ang break.
Mahinahon na umalis si Chen Li sa conference room. Si Maya ay nanatili sa kinatatayuan niya, tulala. Tinuring siya ng chairman bilang kasangkapan, ngunit si Chen Li ay sinusubukan siyang gawing kriminal. Ang kanyang mukha sa salamin ng comfort room ay maputla at sunod-sunod na bumagsak ang kanyang luha. Ngunit nagpasya si Maya. Ako ay isang tagasalin. Magpupokus ako sa pagsasalin. Nagsimula muli ang negosasyon sa hapon. Madalas na bumubulong si Chen Li sa kinatawan ng China at lalong nagiging matalim ang mga tanong. Batay sa impormasyon na nakuha namin, ang teknikal na larangan ng proyekto sa Taiwan ay 90% na nag-overlap sa pangunahing teknolohiya ng negosasyon na ito. Hindi ba ito ay isang malinaw na pagtatangka ng double contract? Tumayo ang kinatawan ng Amerika. Sayang lang ang oras ito. Aatras kami. Sumang-ayon din ang mga kinatawan ng Korea at Germany. Walang saysay ang negosasyon na walang tiwala. Ito ang sandali na bumagsak ang negosasyon na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Si Dante ay nalugmok sa upuan na may desperadong ekspresyon. Habang naglalakad ang kinatawan ng Amerika patungo sa pinto, lumingon siya kay Maya sa huling pagkakataon. Miss Tagasalin, napakagaling mo. Pinapahalagahan namin ang iyong profesional na pag-uugali. Si Chen Li ay ngumiti ng may kasiyahan at bumulong kay Maya. Ang alok ko ay valid pa rin. Makipag-ugnayan ka lang sa akin anumang oras. Umalis ang lahat at si Dante at Maya na lang ang natira. Ito ay kasalanan mo. Nanginginig ang boses ni Dante. Sana nakinig ka lang sa akin. Kung maayos mong ginawa, hindi sana nangyari ito. Malinaw na sinabi ni Maya. Sa tingin ko, pareho pa rin ang resulta kahit nagsinungaling ako sa pagsasalin. Hawak na ni Chen Li ang lahat ng impormasyon. Lalabas din ito balang araw. Walang masabi si Dante dahil tama ang sinabi ni Maya. Kahit na nagsinungaling si Maya sa pagsasalin, ilalantad pa rin ito ni Chen Li. Sa halip, naging sinungaling pa siya. Ayaw kong makita ang mukha mo. Umalis ka. Ang 80 milyon ay siyempre wala. Dahil sa paglabag sa kontrata, pwede pa kitang singilin ng danyos. Nakompakto ang dibdib ni Maya, ngunit yumuko siya at lumabas sa conference room. Sa lobby ng first floor, pinigilan siya ni Chief Secretary Attorney, Leo Morales. Narinig ko ang sinabi ng chairman. Talagang nakakalungkot. Kumuha si Morales ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay personal kong pera. Mahigit 100,000 piso lang, ngunit sana ay makatulong sa iyo sa ngayon. Nang susubukan, nang ibalik ni Maya ang sobre, sinabi ni Morales, tanggapin mo, ang ginawa mo ngayon ay talagang kahanga-hanga. Sa edad na 15, hinarap mo ang gayong pressure at pinanatili mo ang iyong integridad. Hindi ito kayang gawin ng kahit sino. At tahimik niyang idinagdag, ang ginawa mo ngayon ay hindi ko kayang gawin. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang sobre at yumuko ng malalim. Maraming salamat po. Nang makalabas siya sa gusali, tinawagan ni Maya ang kanyang ama. Papa, ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Ganon ba? Ang anak ko ay kahanga-hanga. Anuman ang resulta, ang mahalaga ay ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Tiningala ni Maya ang langit. Napakaganda ng mapulang paglubog ng araw. Hindi niya nakuha ang 80 milyong piso, ngunit mayroon siyang nakuha. Paggalang sa sarili, isang bagay na hindi mabibili ng pera. Lumipas ang ilang araw. Si Maya ay pumapasok sa eskwelahan, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa klase. Pagkatapos ng klase, umupo siya sa harap ng computer sa library upang maghanap ng part-time na trabaho sa pagsasalin. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang smartphone, hindi kilalang numero. Kayo po ba si Maria Elena Santos? Ako po si G. Mark David, Secretary General ng Asosasyon ng mga Internasyonal na Tagasalin. Mabilis na tumibok ang puso ni Maya. Narinig po namin ang tungkol sa negosasyon sa Villanueva Group kamakailan. Ang inyong kakayahan sa pagsasalin at etika ay lubos na pinahahalagahan sa industriya. Lalo na po ang kinatawa ng American tech leader ang direktang nakipag-ugnayan sa aming asosasyon at sinabi nila na lubos silang humanga sa profesionalismo ng isang 15 taong gulang na tagasalin. Sinabi ni G. David na gusto niyang imbitahan si Maya bilang opisyal na tagasalin para sa International Youth Summit na gaganapin sa Manila sa susunod na buwan. Ang bayad sa pagsasalin ay 800,000 piso
Kung ikukumpara sa ontang ₱1,000,000, maliit na halaga ito. Ngunit ito ay isang lehitimong pagkakataon. Opo, gusto ko po. Pakiusap, hayaan ninyo akong gawin ito. Ibinaba ni Maya ang telepono at tumungo sa mesa. Dumaloy ang luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Dahil sa kanyang integridad, nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkalipas ng isang linggo, nakilala ni Maya si G. David sa opisina ng Asosasyon ng mga Internasyonal na Tagasalin. Habang ipinapaliwanag ang schedule ng summit, nagbigay ng isang hindi inaasahang balita si G. David, may isa pa akong magandang balita. Ang chairman ng Villanueva Group, si Chairman Dante Villanueva, ay nakipag-ugnayan sa aming asosasyon. Gusto ka raw niyang direktang makita. Nag-alala si Maya. Baka po gusto niya akong singilin ng danyos? Hindi naman yata masamang balita. Sa halip, maingat ang kanyang boses. Sa hapon ng araw na iyon, tumawag si Chairman Dante Villanueva. Ang kanyang boses ay ganap na naiiba sa boses niya sa lugar ng negosasyon. Hindi na ang malamig at mapanupil na boses, kundi isang maingat at pagod na boses. Kung may oras ka, pwede ba tayong magkita bukas? Gusto kong humingi ng tawad at mayroon akong isang alok. Kinabukasan ng hapon, umakyat muli si Maya sa ika-50 palapag ng Villanueva Group. Sa pagkakataong ito, hindi sa opisina ng chairman kundi sa conference room, si Dante ay hindi nakasuot ng suit kundi isang simpleng shirt at mukha siyang pagod. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Malalim siyang yumuko. Sa negosasyon kamakailan, hindi kita ginagalang. Tinrato kita na parang kasangkapan at sinubukan kitang kontrolin sa pera. Talagang paumanhin. Nagulat si Maya. Ang chairman ng isang malaking kumpanya ay yumuyuko at humihingi ng tawad sa isang 15 taong gulang na high school student. Tiningala ni Dante ang kanyang ulo. Pagkatapos bumagsak ang negosasyon, marami akong naisip. Hindi ang proyekto sa Taiwan ang problema. Ako mismo ang problema. Hindi ko ginagalang ang mga tao, kulang ako sa transparency, at mayabang ako. Mapait siyang ngumiti. Pagkatapos ng pagkabigo ng negosasyon, muli kong kinausap ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. May isang bagay silang sinabi, ang tagasalin ay kahanga-hanga. Mas pinagkakatiwalaan ka pa nila kaysa sa akin. Kumuha si Dante ng mga dokumento. Kaya nagpasya akong magsimulang muli. Magiging transparent at tapat ako, ilalabas ko ang proyekto sa Taiwan at ibibigay ang lahat ng impormasyon ng totoo sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Sa susunod na buwan, uupo tayo muli sa mesa ng negosasyon. Binasa ni Maya ang mga dokumento. Talagang transparent ang lahat ng nilalaman. Ang kinatawan ng Amerika ang unang nakipag-ugnayan. Magbibigay sila ng isa pang pagkakataon, ngunit may isang kondisyon. Tiningala ni Maya ang kanyang ulo. Dapat si Maria Elena Santos ang tagasalin. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nila, hindi ako. Kumuha si Dante ng isa pang dokumento. Ito ay isang bagong kontrata, 15 milyong piso bawat taon sa loob ng 3 taon na may kabuuang 45 milyong piso. Paglahok sa negosasyon, pagsusuri ng mga materyales, pagbibigay ng payo, at mayroon ding pinakamahalagang talata. Ang tagasalin ay magsasagawa ng interpretasyon batay sa malayang paghuhusga at rerespetuhin ito ng grupo. Talaga po bang posible ito? Posible. Hindi. Dapat itong mangyari. Ang iyong integridad ang bubuo ng aming tiwala. Naunawaan ko na iyon sa wakas. Nagtanong si Maya, Chairman, bakit po ninyo ako muling tinawag? Natahimik si Dante ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita, hindi ako makatulog sa gabi. Iniisip kung talagang ikaw ba ang may kasalanan noon. Hindi. Tama ang ginawa mo. Nanginginig ang kanyang boses. Buong buhay ko sa negosyo, tiningnan ko lang ang mga tao bilang paraan para sa isang layunin. Kinilos ko sila sa pera at pinigilan sa kapangyarihan. Ngunit tinanggihan mo ang lahat ng iyon. Nahiya ako. 68 taon akong nabuhay. Hinabol lang ang pera at kapangyarihan. Ngunit isang 17 taong gulang na bata ang mas dakilang tao kaysa sa akin. Nagdagdag si Maya ng isang kondisyon. Pakiusap, hayaan po ako na itigil ang aking serbisyo anumang oras kung sa palagay ko ay may problema sa etika. Bilang isang lehitimong karapatan,
hindi paglabag sa kontrata. Ngumiti si Dante, kinuha ang panulat, at siya mismo ang nagsulat. Ang tagasalin ay maaaring magpatigil ng serbisyo anumang oras batay sa etikal na paghuhusga. Hindi ito ituturing na paglabag sa kontrata, sabi ni Maya. Makikipag-ugnayan po ako sa inyo pagkatapos makipag-usap sa aking mga magulang. Tumayo si Dante at inilahad ang kanyang kamay. Salamat, Advisor Maya. Naghawak ang maliit na kamay at malaking kamay. Hindi lang ito isang kontrata. Ito ay isang pangako ng paggalang sa isa't isa. Sa gabing iyon, sinabi ni Maya sa kanyang mga magulang ang lahat. Ang negosasyon sa Villanueva Group, ang alok na 80 milyong piso, ang kanyang etikal na labanan, ang pagkabigo ng negosasyon, at ang bagong alok. Binasa ng kanyang ama ang kontrata ng maingat at tiningnan ang kanyang ina. Maya, ano sa tingin mo? Gusto ko po itong gawin. Ngayon, nagbago na po ang chairman. Ginagalang na po niya ako at nakikinig sa aking opinyon. Tumango ang kanyang ama. Subukan mo, ngunit mangako ka. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. At kung mahirap na, pwede kang tumigil anumang oras. Tumakbo palabas ng kwarto si Jojo. Ate, totoo? Mababayaran na ang lahat ng utang natin? Hindi na tayo mag-aalala sa school trip? Yinakap ni Maya si Jojo. Oo, mababayaran ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala sa school trip. Sa gabing iyon, matagal nang nagtawanan ng sama-sama ang pamilya ni Maya. Lumipas ang isang buwan. Pinagsasabay ni Maya ang pag-aaral sa eskwelahan at ang paghahanda para sa pagsasalin. Bawat weekend, pumupunta siya sa Villanueva Group upang suriin ang mga dokumento ng negosasyon at nakikipag-online meeting sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Nakinig si Chairman Dante Villanueva sa kanyang mga opinyon, tulad ng kanyang ipinangako. Sa wakas, dumating ang araw ng negosasyon. Sa pagkakataong ito, wala si Chen Li. Ipinaliwanag ng kinatawan, kinansela po namin ang kontrata sa dating consultant. Mayroong po kaming nakitang hindi angkop na pag-uugali. Sinimulan ni Dante ang pulong. Mga Ginoo, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong muling pagtitipon ngayon. Sa nakaraang negosasyon, nawalan po ako ng tiwala dahil sa aking kakulangan ng transparency. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Malalim siyang yumuko. Tumpak na isinalin ni Maya ang mga salitang iyon sa mga wika ng bawat bansa. Sa malaking screen, ipinakita ang lahat ng nilalaman ng proyekto sa Taiwan. Wala siyang itinago. Maayos na umusad ang negosasyon. Ngunit sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang isang empleyado mula sa legal department. Chairman, emergency po. Nagsampa po ng kaso ang kalaban nating Xingyi Electronics para sa pagpapawalang bisa ng 3 teknolohiya ng ating kumpanya. Nanginginig ang conference room. Kung mawawalan ng bisa ang patent, mawawala ang pangunahing teknolohiya ng negosasyon na ito, hindi ba? Hindi tayo pwedeng pumirma ng kontrata hanggat hindi nasusolusyonan ang patent dispute. Muli na namang bumagsak ang negosasyon. Sa sandaling iyon, naalala ni Maya ang impormasyon na nakita niya nang suriin niya ang mga dokumento ng negosasyon 1 buwan na ang nakalipas. Ang Xingyi Electronics ay may estratehikong alyansa sa Dragon Mountain Semiconductors ng China at ang technology consultant ng Dragon Mountain Semiconductors ay si Chen Li. Chairman, saglit lang po. Mabilis na nagsalita si Maya. Alam po ba ninyo na ang Xingyi Electronics ay may alyansa sa Dragon Mountain Semiconductors ng China? At ang timing po ng kasong ito sa patent ay napaka-perpekto. Para bang alam nila na may negosasyon tayo ngayon? Nanahimik ang conference room. Ibig po bang sabihin, isang industrial spy? Tumango si Maya. Malaki po ang posibilidad. 1 buwan na ang nakakaraan, inalok po ako ni Chen Li ng impormasyon sa negosasyon. Tinanggihan ko po, ngunit hawak na po niya ang iba't ibang impormasyon. Kinuha ni Maya ang business card ni Chen Li at ang recording ng kanilang pag-uusap mula sa kanyang bag. Kumalat ang boses ni Chen Li sa conference room. Ang nilalaman ng negosasyon ngayon, lalo na ang impormasyon ng proyekto na sinusubukan itago ni Chairman Villanueva, iyon lang ang kailangan ko. Kung sasabihin mo sa akin iyon, bibigyan kita ng 200 milyong piso at ligtas din ang iyong pamilya. Ito ay matibay na ebidensya. Agad na inutusan ni Dante ang legal department. Isumbong agad sa pulis. Isumite ang mga dokumento sa taga-usig.
Nang iulat din ni Maya ang pagbabanta ni Chen Li sa kanyang pamilya, agad na inutusan ni Dante si Attorney Morales na siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya ni Maya. Pinuri ng kinatawan ng Germany si Maya. Nakakagulat, ang isang 15 taong gulang na estudyante ay nakita ang sitwasyong ito. Pumalakpak din ang kinatawan ng Korea. Kung wala ka, lahat kami ay magiging biktima. Malalim na yumuko si Dante sa harap ni Maya. Advisor Maya, salamat, iniligtas mo kami. Namula ang mukha ni Maya. Ginawa ko lang po ang tama. Naunawaan ko na sa wakas kung gaano kahirap gawin ng natural ang tama. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang tawag na natuklasan na ang kaso ng patent ay ibinababatay sa pekeng ebidensya na inimbento ni Chen Li at inaasahang ibabasura sa lalong madaling panahon. Sabi ng kinatawan ng Amerika, ayon, tapusin na natin ang kontrata, nakaligtas tayo sa ganitong krisis ng sama-sama. Partner na tayo. Bandang 4 p.m., sa wakas ay pinirmahan ang kontrata, isang internasyonal na kasunduan sa kooperasyon na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Ang Villanueva Group at 4 na kumpanya mula sa iba't ibang bansa ay nagkaisa. Si Dante at Maya na lang ang natira sa conference room. Sabi ni Dante habang nakatingin sa labas ng bintana, 1 buwan na ang nakalipas, lahat ay nasira rito. Ngayon, lahat ay nagbunga dahil sa iyo. Hindi po, Chairman. Dahil po kayo ay nagbago. Dahil po sa inyong transparency at katapatan, hindi po ba? Kumuha si Dante ng isang sobre. Ang 15 milyong piso na ipinangako sa kontrata, ito ang una mong bayad bilang advisor. Sa simula po, bakit po ninyo sinabi ang 80 milyong piso? Nag-isip ng ilang sandali si Dante at sumagot, sa totoo lang, gusto kitang itali sa pera. Ngunit nagkamali ako. Pinrotektahan mo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa 80 milyong piso. Pananampalataya po, hindi po ba? Tama, pananampalataya. Habang tumatanda, nakalimutan ko kung gaano kahalaga iyon. Ipinaalala mo sa akin. Lumipas ang 1 taon. Muling dumating ang tagsibol. Si Maya ay nasa 2nd taon na ng senior high school. Ang kanilang bagong nilipatang 2-bedroom condo sa Quezon City ay mas malaki at mas maliwanag kaysa dati. Sinimulan muli ng kanyang ama ang kanyang maliit na printing press. Nakabawi sa kalusugan ang kanyang ina. Si Jojo ay nakasuot ng bagong sapatos sa sports at nag-number 1 sa takbuhan sa PA. Sa Sabado ng umaga, dumalo si Maya sa advisor meeting sa ika-50 palapag ng Villanueva Group. Pagkatapos ng pulong, dinala siya ni Dante sa terrace. Tanaw ang buong skyline ng Maynila. Sa malayo, nakikita ang Manila Bay at ang mga tulay. Napabilis talaga ang 1 taon, hindi ba? Hindi mo ba pinagsisisihan na binitawan mo ang 80 milyong piso? Umiling si Maya. Hindi po. Sa tingin ko, kung nagkamali ako ng pinili noon, hindi po ako naririto ngayon. Tama, ikaw ang naging salamin ko. Salamat, Maya. Sa bus pa uwi, tumunog ang kanyang smartphone. Si G. Mark David, Secretary General ng Asosasyon ng mga International na Tagasalin. Miss Santos, matatanggap mo ba ang pagsasalin para sa susunod na Davos Next Gen Summit? Opo, gusto ko po. Ibinaba ni Maya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. 1 taon na ang nakakaraan, isang dalagitang nag-aalangan sa harap ng 80 milyong piso. Ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang prinsipyo at bilang resulta, nakakuha siya ng mas malaking bagay. Paggalang, tiwala, at tunay na pagkakataon. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kondo. Nandito na po ako. Sinalubong siya ng kanyang ina nang nakangiti sa sala. Welcome home, anak ko. Sa gabi, sama-samang kumain ng pamilya. Kinuwento ni Jojo ang nangyari sa eskwelahan at kinuwento ng kanyang ama ang tungkol sa trabaho. Tiningnan ni Maya ang mga ngiti ng kanyang pamilya. 1 taon na ang nakakaraan, hindi niya kailanman naisip na darating ang ganitong araw. Hindi siya sumuko. Maingat siyang umusad, bawat hakbang. Sa gabi, humiga si Maya sa kama. Mula sa bintana, nakikita ang ilaw ng mga gusali sa Kalakhang, Maynila. 1 taon na ang nakakaraan. Parang ang taas na iyon ay galing sa ibang mundo. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nasa ilalim sila ng iisang langit. Binuksan ni Maya ang kanyang translation notebook sa mesa.
Ang isang pangungusap na isinulat niya sa unang pahina ay sumagi sa kanyang isip. Ang tama ay laging magiging lakas. Pumikit siya, dumating ang tahimik na tulog. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Sinasabi ng mundo na kaya mo ang lahat kung may pera ka. Ngunit ipinakita sa atin ni Maya, hindi ba? Na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa utang milyong piso. Sa kanyang integridad, binago niya ang chairman ng isang malaking kumpanya at nakuha ang tiwala ng mga kinatawan mula sa 4 na bansa. Ang tapang ng isang 15 taong gulang na dalagita ang nagpatakbo sa negosasyon na nagkakahalaga ng 1.5 trilyong piso. Ang panindigan ng iyong paniniwala ay minsan ang pinakamalungkot at pinakamahirap na pagpipilian. Ngunit sa huli, ito ang pinakamatatag na landas na magbabalik sa iyo ng mga gantimpala.